Ito yung paragraph 29. Sabi niya, ano nga ba ang ginawa nila sa akin? Una, again I'm quoting from the manifestation by Senator Chis Escudero. Sabi niya, una, kinalungkat ang issue ng campaign contribution na tinanggap ko mula sa isang individual na may-ari ng kumpanyang nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Inipit niya ang budget ng COMELEC sa Kamara dahil dito at binusisi ang di umanong kaso kong ito. Sabi niya, subalit, tulad ng sabi ko nga sa simula ng aking talumpati, kapag nagturo ka ng daliri kanino man, may 3 daliri na nakaturo pabalik sa'yo. Mr. Senator, hindi po ba admission of guilt na ito? Diba napakaklaro naman po ng conflict of interest doon? Tumanggap kayo ng 30 million pesos in campaign contribution from this Lawrence Lubiano. Pagkatapos nun, napakarami niya yung proyektong nakuha mula sa gobyerno. At kayo bilang senador, nasa posisyon po kayo to influence the budget and help this guy perhaps corner certain projects. Hindi ko po sinasabing ginawa ninyo, pero by the very nature ng inyong posisyon sa gobyerno, sa Senado, at itong campaign contribution na nakuha ninyo sa isang contractor, nandun po yung maliwanag na conflict of interest. Ba't hindi po sagutin niya? Ituloy natin yung sinabi ni Senator Chis. Anong nangyari? Hindi ba't biglang may lumabas na ulat ang Philippine Center for Investigative Journalism na ang dami palang opisyal, hindi lang senador, mas may mataas pa, ay tumanggap din ng ganong uri ng kontribusyon noong 2022 elections. Ha? So, porke pala yung iba ginawa rin yung bagay na alam mo may conflict of interest at alam mong bawal, okay na pala yun? Yun ba yung argument dito? Pag ginagawa pa ng ibang tao o ng marami ring opisyal ng gobyerno, isang bagay na highly questionable. Tama na pala yun. Yun yung medyo masakit sa kilay kanina nung pinapakinggan ko po itong manifestation na ito. Yun po yung medyo mahirap tanggapin. Diba? Hindi po natin sinisingle si Senator Chis Escudero dito. Lahat nitong mga tao sa gobyerno na tumanggap ng ganong contribution na highly questionable, imbestigahan lahat yan at panagutin. But they shouldn't be made an excuse so that someone like Chis Escudero would go scot-free. Diba? Ito pa, talagang kataga niya ito, sabi niya. Ang tanong ko ay simple, kung legal at walang mali sa ginawa nila, di dapat legal din at tama ang ginawa ko. Sino ba nagsabi na legal at tama yung ginawa ng ibang tumanggap din ng campaign contribution? Sino po ba nagsabi nun? Meron po ba nagsabi nun? Sabi niya, higit pa doon. Sabi niya, ako lang talaga. Ito tama rin naman si Senator Chis dito. No? Yung binabanggit ni Mayor Magalong ng mga contractors. Yung mga, ito, kakapal din ang mukha nito mga nasa mababang kapulungan. No? Yung mga dating contractor, hanggang ngayon contractor, may kaugnayan sa mga contractor, congressman din, maliwanag po na conflict of interest yun. Isipin nyo, kayo bumubusisi sa national budget, tapos dambuhalang pondo yung binibigay sa flood control projects, tapos kayo mismo mga contractor. Tama naman si Senator Chis dito. Pero just because you could point to these problems among your peers in the lower house doesn't mean that you are spotless or blameless. Sabi niya, teka lang Sabi niya, ngunit Ginoong Pangulo, sa hindi inaasahang pagkakataon noong araw ding iyon, nagsalita ang mga diskaya, pinangalanan 17 congressman, nakasosyo nila, etc., etc. Again, refer to paragraph 6, yung binanggit ko po sa inyo. Hearsay din po yung binabanggit ng mga diskaya. So, hindi rin siya necessarily bullseye kung gustong panagutin ito si Martin Romualdez. Okay? Ano pa ba? Mahaba-haba pa ito, no? Pero tingnan pa natin yung iba. Sabi niya, no? Sa paragraph 40, sabi ni Senator Chis, subalit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ba nakapagtataka
kung bakit hindi sinama si Martin Romualdez sa anumang investigasyon ng DOJ man, NBI man o AMLAC man. Nung ako po ay pinuntahan, nung ako po ay dumalo sa investigasyon o imbitasyon ng ICI bilang resource person, banggit ko at tinanong ko na po ito sa kanila. Okay. Ang nadinig ko, hindi ba lumabas to sa balita? Kaya hindi pa sinama sa case build-up itong si Martin Romualdez ay dahil hindi raw sumipot sa DOJ itong si Gutesa, kung hindi ako nagkakamali. Mukhang yun ang sagot sa kanyang tanong, hindi po ba? Tapos sa paragraph number 2, sabi niya, 42 pala, kine-question niya yung, ito sabi niya, basahin ko na lang. Bakit ang daming kondisyon bago ipasok ang mga diskaya na nagpangalan sa maraming congressman sa witness protection? Pero kapag sila Alcantara, Hernandez at Bernardo, walang ganoong kaparehong kondisyon. Sure po ba kayo na wala rin pong ganong kondisyon? Sure po ba kayo na hindi rin papasori sa kanilang mga kinulimbat? Hindi po ba? So ingat po tayo sa mga ganito. No? Let's heed the advice of Senator Cheese na wag naman pong padalos-dalos, wag basta-basta maniniwala sa mga sweeping statements, including those that came from him in his manifestation at the Senate earlier. Konti na lang, mga kaibigan. Ito, sa paragraph 50, sabi niya, I will defend myself, Mr. President, against these malicious and false allegations. In fact, I have already filed and will be filing necessary appropriate charges against my accusers and prove them wrong. Tama naman, no? Labanan po niyo itong mga akusasyon sa inyo sa tamang forum. Pero kasama yata dito yung kanyang pagpapadisbar dito kay Attorney Jesus Falsis, no? Parang medyo, anyway, makakausap natin mamaya si Jess Falsis tungkol dyan, no? Pero to, malapit na po tayo. 2 minutes to go. Eto, sa paragraph 61, sabi niya, pinaniniwalaan niya at saludo raw siya kay Sergeant Gutesa. Nahiya pa siya. Sana sinabi niya, saludo rin siya sa mga diskaya. Alam niyo, pag nung tinitingnan ko po itong manifestation na ito, parang sabi ko, parang consistent po sa script ng mga DDS. Pero I may be wrong. No, I may be wrong. Pero parang nadidinig ko sa kanila yan. At hindi po nakakatulong na yung mga sa larawan kanina, no? If I'm not mistaken, bumisita si VP kay Jesus Cordero kanina, tsaka doon pa sa isang senador, picture taking. Yung optics siya, hindi po nakakatulong sa ganun po. Pero again, sige, malapit na po tayo magsimula ng ating second episode. Medyo nabitin po ako, pero that's my take on the manifestation by Senator Jesus Escudero kanina. Okay? Hindi nakatulong sa kanya yung kanyang speech. Dahil na naging tema nun, bakit ako lang? So kung marami po pala, okay lang.